Magandang araw, Banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news, Pedro Sablat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, putok sa buhok, hindot, palamunin, sintu-sinto, baliw, abnoy, bangag, sabog, batak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga sindikato, lahat ng mga maligno, impakto, o lahat ng mga masasamang espiritu, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman? Kamusta naman mga bossing? Buhay pa ba? O ano na? Nako po, mainit na mainit ang balita ngayon patungkol dyan sa nangyaring hearing kanina dyan sa Kongreso. Palakpakan natin. Ingat na ingat! Ingat na ingat! Yung ating mga congressman hindi makaporma. Oo. Naging storytelling yung hearing dyan sa Kongreso kanina. Diyos ko po. Storytelling. Kasi ano ba ang purpose noong hearing na yan? Lagi nating sinasabi, walang kwenta yan. Bakit? Kasi nga, nakapagbotohan na sila eh. Sufficient inform. Nung una, sufficient inform. Yan na. Biglang nagbotohan sila, unanimous. Sufficient in substance. Nagbotohan sila, unanimous. Sufficient in grounds. Nagbotohan sila, unanimous. So, tapos na. Ibig sabihin, lahat sila naniniwala na itong kasi apat yan na complaints. Yung dalawa walay na, yung dalawa natira pa. So yung dalawang complaints na endorsed ng mga congressman at ang complainant niyan ay yung mga pare, ganyan. Ibig sabihin yung dalawang natira lumusot. So anong ibig sabihin nung lumusot? Nagbotohan sila, sufficient inform, substance, and grounds. Therefore, ano yung dapat? Ano yung dapat na gawin nilang susunod na hakbang? Ang susunod na hakbang dapat dalhin na niyan sa plenaryo, tapos sa plenaryo pagbotohan para magpunta na sa Senado para saan? Para magkaroon na ng hearing na trial na talaga. So ngayon, may mga petisyon na i-file dyan sa Supreme Court. Dahil tila mo lumalagpas na ang Kongreso sa kanilang mandato o sa kanilang dapat na gawin sa patungkol sa impeachment na yan, which is maghanap ng probable cause. Pag nakahanap ka ng probable cause, ibig sabihin or kapag pinagbotohan mo yan ng sufficiency in substance and ground, ibig sabihin meron na siyang probable cause. Ano pa ba ang kailangan nating gawin? Napagbotohan na natin yan. So, ano yung susunod na hakbang? Dali na sa plenaryo, pagbotohan na, tapos dali na yan sa Senado para makapanumpa na yung mga senator judges ng kanilang mga robe na mga kulay purple. Makapagsumpa na sila at mahiring na nila yan. Malaman na nila kung may kredibilidad ba yung mga nagsasampa ng demanda, yung mga testigo, may mga kredibilidad ba, hindi ba? So ano pang ginagawa ng Kongreso? Ayan na nga, so nagkaroon ng dahil nga magkakandak daw sila ng mini trial, biglang hindi na daw mini trial. Paano na lang daw yung investigation para daw ma-confirm na talagang may probable cause. Ba't pa kayo nagbotohan? Mga tanga, mga gago, tarantado, inutil. Ba't pa kayo nagbotohan nung una pa lang? Na sufficient in grounds and substance yan.
kung maghahanap pa lang pala kayo ng probable cause. Umpisa pa lang, tinitingnan na yan. O, ba't nyo kasi minadali? O, minadali nyo sa loob lamang ng isang araw, sufficient in grounds, sufficient in form. Sa loob lang ng isang araw, sufficient in substance, sufficient in grounds. Oh, so kung sufficient naman pala siya in substance and ground, ano pang ginagawa natin? Para saan pa itong hearing ninyo? O, eto tingnan nyo yung mga nangyari kanina Balikan lang natin yung mga nangyari kanina. Nagpatawag sila dyan ng mga resource person. Nandiyan dyan yung BIR, nandiyan dyan yung COA, nandiyan dyan yung NBI, nandiyan dyan yung kung sino-sino mga ulul ang mga nandiyan dyan. Tapos, ang pinaka-highlight is itong Ramil Madriaga. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, it doesn't have to be true. It just has to look like it. It doesn't have to be true. O bakit? Napatunayan ba dyan kanina sa pagbabasa ni Ramil Madriaga ng kanyang affidavit? O napatunayan ba na na nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga o hindi? Hindi nalaman. Nakapanira si Ramil Madriaga, mga bossing. Nakapanira siya. Kasi nabasa niya lahat ng mga kasinungalingan niya. Pero napatunayan ba kung totoo o hindi yung kanyang mga sinasabi diyan? Hindi. Bakit? Bawal ang probing questions. Bawal ang probing questions. O ngayon, tatanungin nyo, ano ba yung ginamit nila kanina? Probing questions and clarificatory questions. Ayan alamin natin kung ano yung difference. Kasi ang mga bossing, ang sinasabi bawal ang probing questions. Lahat dapat nang itatanong mo kay Madriaga para maliwanagan ka lang. Halimbawa, meron kang hindi naintindihan, Ilocano yung nakasulat doon. Para maintindihan mo, ipapatranslate mo lang sa kanya sa Tagalog, clarificatory, kiklear mo lang. Merong malabo, ikaklaruhin mo lang. Halimbawa, sinabi niya, sometime in December. Malabo yun, sometime dapat ang clarificatory questions or question na appropriate doon sa sometime in December, halimbawa, is anong specific na araw nung December? Bakit sometime in December? Kung meron hindi klaro doon sa kanyang affidavit, yun lang yung mga itatanong natin. Kasi hindi naman ito isinulat sa Latin. Yung kanyang yung kanyang testimonya o yung kanyang supplemental affidavit hindi naman isinulat sa lengguaheng Inchik, Hapon, Espanyol. Isinulat naman ito sa salitang Ingles na hindi naman naglagay ng mga komplikadong Ingles. Etong si Ramil Madriaga dyan, self-explanatory naman, straightforward naman yung mga English na ginamit niya dyan. So, anong mga clarificatory questions pa? Yung natin, pag-uusapan natin. Hindi ba merong impeachment? May impeachment na, sufficient in grounds na, gagamitin si Madriaga. Ngayon, ano ang magiging qualifications ni Madriaga? Malalaman mo kung sabi kasi nila, hindi natin pwedeng questionin yung credibility ni Madriaga. Magtatanong lang kayo according doon sa mga nasa testimonya niya. Hindi ka pwedeng mag-probing questions. Hindi mo siya pwedeng questionin yung kanyang credibility kasi trabaho yan ng Senate. Ngayon, even the congressmen are confused. They are confused. Why? Kasi every time they're asking questions, kinakat sila ng Committee on Justice dahil probing questions. Yung kanilang tinatanong, hindi na siya clarificatory questions. Wala ni isa na congressman na nagtanong kay Madriaga na pumasok doon sa kwalifikasyon ng clarification questions only. Halos lahat nag-violate, lahat nagtanong ng probing questions. So, imagine ninyo, probing questions and clarificatory questions, hirap na hirap nga kayong i-distinguish. Tapos, naghihiring pa kayo dyan.
Ano bang ibig sabihin? Ang clarificatory questions sa Tagalog ay paglilinaw. Ang purpose, linawin ang sinabi, facts, details, meaning. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, sinabi mo, ukininam. Anong ibig sabihin ng ukininam? O, di ba? Halimbawa, sinabi mo doon, yawa. Anong ibig sabihin ng yawa? O, hindi ba? Detalye. Aalamin mo. Ang goal nito ay make statements clear, complete, and accurate. Accurate. O, kailangan maging accurate. Meron ba ni isang congressman ang nagtanong kay Ramil Madriaga ng sometime in December? Hindi yun klaro. Pag sinabi mong sometime in December, pwedeng 1, 2, 3 hanggang 31. Pokin ang ina niyan. Anong klaseng yan? Anong klaseng testimonya yan? Tarantado rin yung abogado niyan. Pinayagan yan. So, hapsyaw, halihaw. Nanguhula lang siya. Sometime in December, hindi man lang second week ng December, third week ng December, para at least 7 days lang yung coverage. Hindi eh. Sometime in a specific month. Putsang ina, dapat yun, kaklaruhin mo. Ano eksaktong araw mula 1 hanggang 31, yung sometime in December, ano yung eksaktong araw na yun? Yun yung clarificatory question, example ng clarificatory questions. Kailangan makakuha ka ng clear statement, complete statement, and accurate statement. At paglilinaw lang ito, hihingi ka lang ng mga ibig sabihin ng mga bagay-bagay na nakalagay doon. Kung may nakasulat doon na hindi mo maintindihan, yun lang ang clarificatory question. Bawa, ang gulo eh. Sabi mo kasi dito, 2024. Anong buwan sa 2024? Anong araw sa 2024? So, yun yung clarificatory question. Halimbawa ng clarificatory question, ano po ang eksaktong ibig ninyong sabihin sa ganon? Kaya for the halimbawa special allocation, may sinabi halimbawa si Madriaga doon na merong special allocation. Ano po ang eksaktong ibig nyong sabihin sa special allocation? Ganon yung clarificatory question. Kaya pwede po bang ilahad ang timeline ng pangyayaring ito? Yun yung mga clarificatory question. Pwede po bang sabihin ninyo diyan sa inyo, sa halimbawa sa number 46 na sinabi mo sometime in December, pwede po bang pakiklaro kailan ng December? Hindi pwedeng sometime in December, sometime in 2025, hindi pwedeng ganun. Kasi kailangan eksakto, kailangan specific. Kasi beyond reasonable doubt dapat kompleto yung detalye. Kailangan specific yan. Halimbawa, magkano po ang total na halaga ng tinutukoy ninyo? Halimbawa, nagsabi siya na meron akong perang ibinigay. Hindi ba ganun? Ganun po ba? May pera kang ibinigay. Magkano po yung total ng perang ibinigay nyo? Yun yung mga clarificatory questions. Sino-sino po ang involved sa prosesong yan na sinabi mo? Yan yung mga clarificatory question. Tama po ba na nangyari ito ng panahong ito, December 2, 2023? Kasi sometime yun lagi niyang nilalagay. So dapat ang parang gist ng idea o shortcut ng idea is linawin mo nga. Kasi nga clarificatory, malabo, gusto mong malinawan. Ano naman ang probing questions? Ang probing questions is pag-uusisa o paghuhukay. Ang purpose nito, humukay ng mas malalim na katotohanan. Tapos medyo challenging at investigative yung manner ng pagtatanong nito. Halimbawa, yung mga inconsistencies, motibo, accountabilities, yaan yung mga included sa probing questions. Halimbawa, ng probing questions, kung legal po ito,
Bakit may mga dokumentong hindi ninyo maipakita? Ayan. Pag nanghihingi ka na ng sagot, labas doon sa sinabi niya kasi kalimbawa sa number 46 yung iniyakan niya. Meron doon 100 words. Oo, sa 100 words na yon, wala na doon yung humihingi ka na ng sagot. Nawala na doon sa 46 o sa 100 words na binanggit niya sa number 46. Probing questions na yon. Oh, halimbawa, paano ninyo ipapaliwanag ang discrepancy sa reported actual spending, yung mga ganyan? Paano ninyo ipapaliwanag yung pagpunta mo doon at paglalagay mo ng sasakyan sa parkingan na yan? Yan, probing question yan. O, sino ang dapat managot? O, mga ganun. Probing questions na yan. O, ang shortcut idea niyan is, pero bakit ganun? O, naiintindihan nyo na ba ang ibig sabihin? Clarificatory questions, mas malinaw na impormasyon yung hinihingi mo. Hindi ka nagtatanong at humihingi ng sagot na wala doon sa nasusulat. Ang probing question ay nagbubusisi mas malalim na katotohanan. Now, mga bossing, merong supplemental affidavit si Madriaga. Meron pa siyang handwritten na ibinigay daw kay De Lima. O, eto na ngayon. Ebidensya ba yan o hindi? Ikaw, babasahin mo lang yan, hindi mo na kailangang marinig si Madriaga. Babasahin mo lang yan dahil in-include naman si Madriaga sa sa ebidensya yung kanyang affidavit So, babasahin mo yung affidavit niya, malalaman mo kung yung affidavit niya is sufficient, enough, o tatayo. Ngayon, kung tatanungin mo na siya tungkol dun sa affidavit niya, ano na yun? Yung credibility niya na yung chine-check mo doon. So, hindi na dapat ginagawa ng Congress yun. So kung hindi ginagawa ng Congress yun, sino dapat ang gumagawa nun? Ang dapat na gumagawa nun ay Senado. Kung dapat na ginagawa yun ng Senado, ba't nasa Kongreso pa yan? O kita mo, nangamote lahat ng mga nagtanong. That's probing question already. That's probing question already. Pero naitanong na. Naitanong na, nasagot na, pero biglang kinakat. That's probing question already. Diba, hirap na hirap sila. Siguro dahil kabado sila, dahil kapag tinarantado nila yan, nagmukhang mini trial talaga yung na yan. Kaya yan din ang kagandahan ng pagsasampa ng ng reklamo sa Supreme Court. Kasi may kinakatakutan sila. Ayaw nila na ma-technical. Kaya nire-reiterate nila kanina na probing questions wala, kailangan clarificatory questions lang. Nangamote si Abante. Nangamote yung mga ibang congressman dahil nagpo-probe na sila. Tila mo nagko-cross-examine na sila. Kasi binasa ni Madriaga yung kanyang yung kanyang testimonya. Tapos tinanong mo siya tungkol sa testimonya na yun. So hindi mo na kinaklaro yung testimonya na yun kasi very very straightforward naman yung mga words na ginamit niya diyan So, lahat ng tatanungin mo diyan, probing questions na yan. Katulad ng mga makabayan, pinapalabas nila na ganito, na ganyan. So ibig mong palang sabihin. So ang ibig mo bang sabihin si Inday Sara ganito? So ang ibig mong sabihin si Inday Sara ganyan? So ang ibig mong sabihin binigyan ka ng pera? Sinabi na dun PRRD gave me money. Binigyan ka ng pera. Anong clarificatory questions dun? Wala. Wala kasi pag nagtanong ka saan galing yung pera na yun, probing na yun. Very, very straightforward naman yung binigyan ako ni PRRD ng pera, 25 million. Ano pang clarificatory question ang pwede doon? Ngayon, pag pinaulit mo yun sa kanya, can you repeat yung number 46? Ba't mo papaulit sa kanya? Nagpo-propaganda ka na nun. Meron ka naman listahan nun. Di intindihin mo on your own. Basahin mo yun. Dito sa paragraph 7, may sinabi ka dito na ganito. Ano yung ibig sabihin? Halimbawa, yung isip. Ano tong isip? Ayun, yung mga ganon, clarificatory question yun. Ano tong kidlat? Ayun, clarificatory question yun. Kung merong nakasulat doon na hindi ka naiintindihan, pero kapag may nakasulat doon, naiintindihan mo naman, pero tatanungin mo siya para lang sumagot siya nang wala naman na doon sa kanyang isinulat, probing questions na po yun.
Kasimple-simple, hindi nyo maintindihan. Tapos gusto nyo mag-mini trial. Mga gago pala kayo eh. Tsaka grabe ha, yung mga galawan dito ni yung mga galawan dito ni Madriaga. Yung mga sinasabi niya na nag-iiwan ako ng sasakyan, nandoon yung pera. Putsang ina, parang ang labo kasi talaga nun eh. Mantakin mo, milyon-milyon yung halaga, iiwanan mo lang sa parking lot, tapos yung susi nandiyan dyan, hindi mo kilala kung sino yung kukuha sa'yo. Siyempre kung ako, magdi-deliver ako. Siyempre pag nag-deliver ako, yung nag-utos sa akin, hihingi naman yan ng prueba na na-deliver mo talaga. Hindi ba? Hihingi yan ng prueba na na-deliver mo talaga. O katulad dun sa 18 Marines, pag nagdi-deliver sila, nagsisend sila ng mga picture dun sa GC na na-deliver talaga, na na-receive talaga. O dito, kay Madriaga, basta lang iiwan niya dun, yun kasi ang instruction, ilalagay niya yung susi sa gulong, aalis na siya, hindi niya alam kung sino yung kukuha. Papaano kung yung kumuha nun, hindi naman yung talagang dapat makakuha nun, wala ka ng hindi ka na nag-aalala? O papaano kung halimbawa tumawag sa'yo, o tumawag ka, sir, na-deliver ko na, ganun ba? Okay, thank you very much. Hindi ba? Kailangan mo ng prueba na, sir, na i-deliver ko na yan, para makasigurado ka din. Mantakin mo, napakaraming pera nung i-deliver mo, tapos hindi ka sigurado kung nakuha o hindi. Siyempre kung halimbawa ako, inutusan mo ako, boss Dada, dalin mo to sa mall na yan. May kukuha sa'yo. Sinong kukuha sa akin? Basta may kukuha sa'yo. Putsang ina yan. Siyempre ako, alam ko milyon yung hawak ko, tapos biglang may lalapit sa akin na. Siyempre ibibigay ko ba kagad? Tatanungin ko, sir, sinong kukuha sa akin? Pagdideliverin mo ko ng pera nang hindi ko alam kung kanino ko i-deliver. Baka mamaya niyan, iba yung makakuha. O tas pagbintangan mo pa akong ninenok ko yan. Alam mo yun, di ba? Ang bobo nyo naman na sindikato kung ganyan kayo. At saka yung ginagawa na ganyan ni Ramil Madriaga na iniiwan yung pera, kukunin na lang, putya, galawang kidnapper yan. O hindi ba ganun ang ginagawa ng mga kidnapper? O parang dalin mo yung pera sa ganitong sasakyan. Ilagay mo sa may sasakyan na puti sa ganitong kalsada. Ito yung ito merong basag yung salamin niyan. Sa may bandang kaliwa, yan yung palatandaan. Tapos ilagay mo yung pera doon sa may likuran. Paglagay mo ng pera sa may likuran, umalis ka, huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Pag lumingon ka, huwag kang magsusumbong sa pulis. Di ba ganyan yung mga kidnapper? So yung mga ginagawa ni Madriaga na iiwanan yung sasakyan, ilalagay yung susi sa sa gulong, tas aalis na siya. Hindi niya alam kung nakuha o hindi. Basta nakita lang niya may sumakay na tao doon. Hindi man lang niya kinumpronta. Puta, katarantaduhan yun. Kabubuhan yun. Gagawa na rin lang tayo ng illegal Tama? O gagawa tayo ng illegal. Ako si Pangulong Duterte, inutusan kita magdala. Ako si Inday Sara, inutusan kita magdala ka ng pera kay ganito. Syempre, sisiguraduhin mo na nakuha talaga ni nung pagdadalan mo ng pera. Putsang ina, sindikato nga tayo So syempre magkakakilala tayo. Magkakakampi tayo. Paanong hindi mo kilala kung kanino mo ibinibigay yung mga pera? Pero kapag kakaibigan ni Pangulong Duterte o tao ni Inday Sara, sila Kernel ganito, sila Kernel ganyan, sigurado siya, nagpunta ako doon, sakay ako ng ganitong sasakyan, tapos dumating siya, hinarap ako, tapos binigyan ko ng ganito. Pero kapag magkano yung perang ibinigay? Ganito, dalawang backpack. Yung pera nakalagay sa clear na plastic. Pagkatapos iniwan ko sa may parkingan. Iniwan ko yung susi. Binigyan ka na ng instruction na iwan mo yung susi sa ganito. Pucha, ang gumagawa lang nun, pucha, kidnapper. Sabi ko, tayo na to si Madriaga, nanonood ng kung ano-anong pelikula tong ulol na to Kaya ang dami pang mga inconsistencies dito sa kanyang kaya inexpose naman na yan ni Paulo Panelo, yung mga katarantaduhan diyan, pero nilabas pa rin nila ito, pinabasa pa rin nila to kay Madriaga. Hindi naman nila kinonfirm kung meron ka bang ebidensya dito sa sinasabi mo na to. Wala. As in, sulat lang. Tapos yung mga ebidensyang pinapakita niya, picture.
Close ba kayo ni Inday Sara? Opo, close kami. Paano mo sasabihin close kayo? Eto po, meron po siyang picture, binabati niya ako ng birthday. Gago. Picture, may papel, tas may pangalan mo. Putang ina, kung close kayo nun, pumunta yun sa birthday mo, binati ka nun personal. Or at least man lang, happy birthday na video man lang. Kasi ako, ganun, pag birthday ko, si Mayor Baste, babatiin ako. At kung sino pang mga politiko na mga kakilala ako. Hindi ko sinasabing kaibigan ako, kaibigan ko, pero kakilala ako. Si Inday Sara, meron siyang video na pinost ko nga kanina lang na, Boss Dada, happy birthday, salamat sa ganito, ganyan. So kung meron ba si Inday Sara na pagbati sa akin na ganun, pwede ko na bang i-claim na close kami? Halos lahat ng mga fanatic ni Inday Sara nagre-request ng video greeting. It's a pleasure na magkaroon ka ng video greeting. Buti nga ako, video greeting, hindi ko kiniklaim na close kami ni Inday Sara. Nai-interview namin si Inday Sara. Kasama pa namin si Inday Sara sa Tapang at Malasakit, kami ni Banat Bay. Pero we never claimed na may access kami kay Inday Sara. We never claimed na kaibigan kami ni Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, na ini-interview namin siya sa Tapang at Malasakit. Pumunta kami sa Davao dahil yung misa sa Davao na dadaluhan niya noong anibersaryo ng pagpapadala kay Pangulong Duterte, pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pagdating ko doon, pumunta ako, si Inday Sara, kasama yung katabi niya si Kong Ungab. Kung close kami ni Inday Sara, pupunta ako doon sa tabi niya, uupo ako. Binabati niya na ako ng video na i-interview namin siya. Tapos pinapatawag niya kami, nakakausap niya kami, nakakapagpa-picture kami sa kanya. But hindi ako nagki-claim na banateros ako. Matagal na kaming mga kilala ng mga Duterte. Kumpare ko pa si Mayor Baste, kaibigan pa namin yung kapatid ni Pangulong Duterte. Pag nagpupunta kami ng Davao, si Pangulong Duterte nagpapasarayan ng e-lounge para lang makapagkwentuhan kami. But we never claimed na kaibigan, personal, na may connection kami sa kanila. Tumabi ako kay Inday Sara. Hindi, nagpunta ako dun sa side ng media at saka ng vlogger. Nung nakita ako ganyan ni Inday Sara, nakatingin lang ako sa kanya. Nakita niya ako, siguro naman yung itsura ko nag-iisa. So napangiti siya sa akin. I will never assume and I will never say na ako ni Inday Sara, close kami. Tropa pits kami, ganito kami, rubbing elbows kami. Hindi, kilala lang niya ako. Nakikita niya lang ako, nai-interview namin siya, pero hindi namin i-claim na close kami. Pero ito si Ramil Madriaga, katulad lang din namin siya. Siya ay ang dami mga parallel groups na sumusuporta kay Inday Sara. May Maisog New York, Maisog ganito, Maisog ganyan. Meron kung ano-ano, Agila ng ganito, Agila ng ganyan. Kung ano-ano yung mga Ran Sara Ran. Napakadami. At yung mga leaders niyan, sigurado ako, ina-acknowledge ni Inday Sara yung mga leaders na yan. Dahil wala namang sweldo yung mga yan, pero gumawa sila ng movement para suportahan si Inday Sara. Wala ni isa sa mga leaders niyan ang nagsasabi close sila kay Inday Sara. Wala, mga bossing. Sabi ko sa ako, kumpare ko si Mayor Baste. Walang iya, hindi ko kiniklaim na very close kami. Meron pa ring boundary, kahit meron pa ring kaming boundary sa pagitan namin. Dahil nirerespeto mo siya, hindi ko i-claim na tropa kami niyan. Rubbing elbow kami niyan na anytime na may gusto siyang ipagawa sa akin, uutusan niya ako, at anytime na may ire-request ako sa kanya, pagbibigyan niya ako. Hindi yun ganun. Anak ng tinapayo. Alam naman natin lahat yan. Lahat yan, yung mga vlogger ni Bongbong Marcos. Na-meet na ba nila si Bongbong Marcos? Hindi pa. Nakapunta sila, one time naimbita sila, naghapunan sila, masasabi mo ba na close sila? Hindi. Maaring ina-acknowledge lang din sila, maaring binabayaran lang sila para mag-vlog, pero close sila? Hindi. Kahit binabayaran sila. Ganun yun. Ilan tong Madriagan na to? Ang daming mong claim. Meron pa siya sinasabi na 24 oras daw silang magkasama. Putang ina, asawa ka? 24 oras kayo magkasama? Puta, hindi na umihi yung tao?
Hindi na kumain, hindi na wala sa paningin mo, talagang magkasama kayo 24 oras. So doon pa lang, putsang ina, sabi ko nga, wala na ito. Wala na to, katarantaduhan na ito. Oh, syempre, mas maganda, mapakinggan natin mismo galing sa bibig niya. Yung kanyang mga pinagsasasabi dito sa hearing dyan sa Kongreso. Oh, sabi ko nga sa inyo, ano pa lang yan eh. Simula pa lang, ang dami na nating nakita. Oh, meron pa yung painting, mga bossing, yung painting. Sabi niya, may painting daw siyang binigay kay Inday Sara. O so may screenshot doon, nagbibideo call sila. Yun yung sinasabi niya na close sila, kasama siya sa video call. Kasama kami ni Inday Sara doon sa yung nag-threaten siya kay Martin Romualdez, yung sinasabi nilang kasama dito sa impeachment na pagtitreten niya, death threat niya sa mga pamilya ng Marcos. Kasama kami doon. I never claimed na close kami ni Inday Sara kahit kasama ako doon sa mga vloggers na nakikinig sa kanya nung mga panahon na yon. Napadalan ako ng link, kinlik ko yung link, nakasama ako doon. I never claim na close na kami ni Inday Sara dahil kasama ako doon sa vlogger press con niya. Yun, ganun yun eh. Meeting yun eh. Ang dami-dami nyo eh. Buong mundo eh. Ikaw lang ang nagki-claim sa lahat ng mga nandoon sa video na close kayo kay Inday, na close kay Inday. Ikaw lang. Utangin na special yarn. O eto pa, sabi ni Sendena, may binigay kang painting. Yan bang nasa picture sa likod ni Inday Sara? Yan ba yung painting na binigay mo? Pucha, detalyado yung sabi niya. Oo. Yan yung painting na binigay ko. Pinagawa ko yan sa scholar ko sa Laguna. Binigay sa akin at personal na kinuha sa bahay ko ng Office of the Vice President o Office of the Mayor o whatever. Yang painting na yan, putang ina pumiyok. Yung painting pala na yun, ibinigay ng isang bilyonaryo sa Davao. Puta ina niyan. Scholar mo, bilyonaryo, gago. So doon pa lang tarantado na ito eh. Doon pa lang tanga na ito eh. Doon pa lang sinungaling na ito eh. So ano pa? Sabi ko nga sa inyo, falsis uno, falsis omnibus. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa isa, wala na, basura na lahat yan. Doon pa lang nahuli na siya eh. Sabi ko nga sa inyo, yung ginamit niya na pangalan sa kanyang unang affidavit, mali pa eh. Mantakin mo, ikaw na, yung gumawa ng affidavit, mali pa yung pangalan mo dun. Tayo na ibig sabihin, bogus ito. O ngayon, pinatawag nila ito dyan sa Kongreso. Ano ngayon ang purpose nung kanyang pagpunta dyan sa Kongreso? Napatunayan ba yung kredibilidad niya? Napatunayan ba? May dala ba siyang mga ebidensya para i-corroborate dito sa kanyang testimonya? Wala. So, ibig sabihin, walang kwenta to. O kung ako a-attend dyan, ako isa sa mga akusado, a-attend ako dyan. Tatanungin mo ko, sasabihin ko, I will not answer that because that is a probing question. Hindi naman pala kayo pwedeng magtanong sa akin whether itong aking ebidensya valid o hindi. Ba't nyo pa ako pinapapunta dyan? O ba't nyo pa pinapapunta si Inday Sara dyan? Hindi nyo naman pala siya pwedeng tanungin ng probing questions. Clarificatory questions lang. O, halimbawa pumunta si Inday Sara dyan. Inday Sara, do you have an affidavit na that can deny all these accusations? Halimbawa, sasabihin ni Inday na, no, I don't have any affidavit with me to belie all the accusations. Why? Because I don't have to defend myself here. I will defend myself in the proper forum, which is Senate. So kung wala akong affidavit na ibibigay sa inyo, wala akong testimonya na ilalapag dito sa Congress, anong itatanong nyo kay Inday Sara? Inday Sara, totoo bang nagnakaw ka? Probing question na yun. Cross-examination na yun. So ano pang purpose? Bakit pupunta si Inday Sara dyan? Tama? Opo si Inday Sara dyan. I am Inday Sara, solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth. Okay, so Inday Sara, nasumumpa ka sa taong bayan na ikaw ay maglilingkod ng sapat. Masasabi mo ba na naglingkod ka talaga ng sapat? Anong tawag dun? Probing questions na yun. Kasi kung ang clarificatory questions, katulad ng sinabi ko sa inyo, meron kayong hindi nalilinawan, tatanungin nyo according doon sa ipinasa niya sa inyong dokumento. Kung wala ngang ipinasa si Inday Sara na dokumento para sagutin lahat ng yan, anong itatanong nyo kay Inday? Halimbawa, nakakuha kayo ng salin niya. Okay, doon sa salin niya, meron kayong itatanong sa kanya.
Inday Sara, dito sa salin mo nakalagay ganito. Bakit ganyan? O anong tawag doon? Clarificatory question yun? Hindi. Probing question yun. Humihingi ka ng sagot sa kanya na wala naman sa kanyang affidavit. At ang masama nun, wala naman siyang affidavit na ibibigay sa inyo because hindi naman niya ina-acknowledge yung authority niyo over her. Whether you impeach me in the Congress or not, ganun lang yun. If you impeach me, then let's proceed with the next step. Ano yun? Senate, ano na? Senate impeachment court na. O, di ba? Katulad kanina, si POA, umupo dyan. O, nung pagdating na kay POA, puro probing questions na pwede. Pero kay Madriaga, bawal ang probing questions kasi nga, alam nila na kapag ka ikaw ay humingi ka kay Madriaga, pinajustify mo kay Madriaga lahat ng nakasulat dito, maliligaw siya. Kasi nga, alam nila na gawa-gawa yan eh. O, pakinggan natin para maintindihan nyo yung mga pinagsasabi niyang kabalbalan dito. Number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158 pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Ayan I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara, other members of their family. Sino yun? It has to be specific. Yan yung sinasabi ko na clarificatory questions. You said here, other members of their family. Who are these members of their family? It has to be specific. If you will show this in the court, the judge will ask you, who are these? Ba't hindi mo pa inilagay dito? Nailagay mo na yung pangalang Rodrigo Roa Duterte, hindi mo pa nailagay yung Sara Duterte, nailagay mo na yung Sara Duterte. Other members of their family, hindi mo nailagay. Bakit? Tinamad ka? Kasi ang target mo lang dito, Rodrigo Roa Duterte at saka Sara. I provided personal account of various works I did for the aforementioned individuals, including campaign, organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Intelligence gathering and sabotage and transportation of large sums of money under the direct instruction of either PRRD or Sara. O, dito tayo. Sabotage. Ano na ang mga sabotahin na nagawa mo? Di ba? Yun yung mga tanong eh. Pero probing question kasi yun eh. Matatanong yun sa korte na. Hindi ba? Anong mga sabotahe ang ginawa niya? Ano niya ba rito? Nilista niya rito? Ano yung mga pananabotahe? Halimbawa, nilagyan ko ng tamtax yung upuan ni Bongbong. Nilagari ko yung isang paa, tapos inano ko. Naghukay ako ng lupa, tapos nilagyan ko ng papel, tapos pinalakad ko siya ron. Sabotahe, nadapa siya. Wala. Basta sinabi lang niya na nag-intel gathering ako. Anong intel ang ginagather mo? Hindi ba? Yun yung mga tanong dito na dapat meron siyang ebidensya. Transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRRD or Sara. Anong either PRRD or Sara? Direct instructions from PRRD and Sara Duterte. Ganun yun. Either, alinman sa kanila, malabo yun. Kailangan specific. Large sums of money. Large, what do you mean by large sums of money? How much are we talking about? Hindi niya masasabi kung magkano. Kasi nga, pucha, alam na ng mga congressman kung magkailan ng timbang. Kung halimbawa 50 million, alam nila kung ilan timbang. Alam nila yan. Pucha, nagde-deliver yung mga Marines sa kanila. Kaya nga dito, tinan mo, i-compare mo yung kanyang affidavit doon sa affidavit ng Marines. Pag nagbigay ng affidavit yung Marines, merong date, merong oras, may pangalan ng tao, may plate number ng sasakyan, anong kulay ng sasakyan, sino-sino silang magkasama, may picture. Ganun. Pero dito, wala.
Oo, nag-organize daw siya ng activities. Okay yun, madali lang yun. Including campaign and organizing activities, madali yan. O may mga pero campaign manager ba siya? Organizing activities, madali yan. O kahit naman sino pwede mag-organize. Pero yung mag-gather ka ng intelligence gathering ng ano? Sabotage, ano na yung mga sinabotahe mo? Transportation of large sums of money under the instructions, galing saan yung pera na yun? Ano yung pera na yun? Para saan yung pera na yun? Yun yung mga ano, at saka may picture ka ba nung mga dinideliver mong pera? Wala. Meron siyang picture nung may fan sign siya. Meron siyang picture nung van na nandoon sa Bicol. Meron siyang video na binibigyan siya ng bandila. Pero wala ni isa video na nagpapakita o picture na kasama siya sa birthday ni Inday Sara. O na birthday niya, nagpunta si Inday Sara. Walang ganun. Paano mo malalaman na close kayo? Malalaman mo na close kayo kapag ka meron mga special na gathering sa buhay mo na nandudun siya o special gathering sa buhay niya na nandudun ka. Di ba? Wala siyang maipakitang ganun. Ang mga ipinapakita niya is yung, sabi nga niya, nag-o-organize siya ng activities. O sa tingin mo ba, sa dami ng nakakakilala kay Inday Sara at sa dami ng nakakasalamuhan niya, lahat yan kakilala niya, ang galing naman niya. Ang galing naman niya. Kasi ang sinabi dito ni Inday Sara ay hindi ko siya kilala. O hindi ko siya talaga kilala. Wala akong connection sa kanya. Hindi ko siya empleyado, hindi ko siya inuutusan. Kung kilala niya ako at kung nag-meet na kami somewhere, hindi ko matatandaan kasi madami naman ako nami-meet. Madami naman ako napipicture, madami naman akong pinipirmahan, madami naman nag-i-interview sa akin, marami naman nagpapa-shoutout sa akin. Oh, so ano pa ang iba mong proof na kayo ay close? Ito po, nasa meeting kami. Oh, kilala niya ako, nasa meeting kami. Nandiyan ako eh. Sabi ko nga sa iyo nung panahon na nandoon ako sa meeting namin sa Zoom, putsang inang yan, hindi ko inassume na kilala niya ako eh. Oo, na kahit na madalas kaming nagkakasama ni Pangulong Duterte, madalas kami nagkakasama ng kapatid ni Pangulong Duterte na yumaong si Sir Bong Duterte, madalas kaming nakakapagsama nila Basti Duterte, hindi namin kinlaim kaming mga banateros na close kami sa kanya. Kilala niya kami, kilala namin siya, supporter kami. Sinusuportahan namin siya pero hindi ko pinagyabang na akong bahala sa inyo. Tropa kami niyan. Anong kailangan ninyo? Pararating ko sa kanya. Wala kaming direktang wala kaming direktang access sa kanya. Meron laging middleman yan. O either yung chief of staff niya, either yung information officer niya. Doon yun. May mga tao siya. Halimbawa sa Banateros, ito yung contact person. O sa Bisdaqueros, ito yung contact person. Ganun yun. Putang ina, sa tingin mo sa sobrang busy ni Inday Sara, makakausap niya kayo isa-isa? Gago ka ba? Dito pa lang palpak na eh. Oh, hindi ba? Anong ebidensya? Wala. Nga. Kwento lang. May pinakitang ebidensya? Wala. Oh, so what's the purpose of this hearing? Eh hindi mo nga pwedeng mag-probing question dito kasi trabaho na ng Senado 'yun. O ibig sabihin, pinapunta nila si Madriaga dyan, kahit naman palpak yung testimonya ni Madriaga, babakbak ng babakbak yan. Kasi ang gusto lang naman talaga nila, sirain si Inday Sara. O kita mo, pumasok yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Bakit pumasok yung anong kinalaman ni Pastor Apollo Kibuloy sa hearing na ito? O dahil lang si Attorney Torion nag-file ng TRO sa Supreme Court? Pag-aari ba ni Pastor Apollo Kibuloy si Attorney Torion? Si Attorney Torion may law firm siya. Yung law firm naman ni Attorney Torion, hindi naman yun Apollo Kibuloy and Torion Law Office. Hindi naman. Torion Law Office man lang yun. O, si Torion may mga kliyente siya. O so ibig bang sabihin, kliyente ni Attorney Torion si Elias, yung singer? Ano yun? Si Pastor Apollo Kibuloy pa rin ang may kinalaman doon? Gago, di ba? So alam mo na nung binanggit yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa sa opening statement ng putang inang babaeng hindi marunong magbayad ng utang at itinago yung rapist na asawa, di umano. Alam mo na politika ito, paninira lang ito at
Umaatake lang talaga sila sa kredibilidad ng mga kalaban nila sa politika. Sino yun? Mga Duterte at mga nakapalibot sa Duterte. 'Di ba? Bakit mo babanggitin si Pastor Kibuloy dito? Hindi naman siya involved dito. Kaya niya atin ng beat, nasa atin ng beat. Puta, nagpapakul kang pangit-pangit mo. Sasabihin mo pa na nasa atin ng beat. Gago ka ba? Sasabihin mo pa na pag hindi humarap dito, ibig sabihin guilty, itinago mo nga yung asawa mo eh. Noong hinahunting yung asawa mo, wanted yung asawa mo, 2 buwan na itinago mo siya eh. So ibig sabihin guilty yung asawa mo sa panggagasa. Gago ka pala eh. Ibabalik lang naman natin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap kapag kayong mga nagkakandak ng mga ganitong katarantaduhang kung ano-ano, walang tino. Pag-iimbestiga ka ng ng corruption, putyang ina, sinasabi nung 18 Marines nakatanggap kayong lahat ng maleta. Hindi nyo nga sinasagot yan. Ni hindi nyo nga iniimbestigahan, kayo na nga yung isinasangkot. Di sana, pwede nga kayong mag-imbestiga. Pero bakit hindi nyo iniimbestigahan yung 18 Marines? Kasi alam ninyo, totoo. Alam ninyo, totoo, kaya hindi kayo nag-iimbestiga. Kasi pag nag-iimbestiga kayo, baka mamaya niyan, puta may selfie pa kayo, hawak-hawak nyo yung maleta, mapahiya kayo. Di ba? Walang hiya niyan. Dinamay pa pati yung nananahimik. Pati simbahan dinamay. Putsa, ganyan kayo kasama? Walang hiya kayo? Ano pa? And transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or SARA. 3. With my consent, my affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that SARA denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. Wala siyang relasyon sa'yo. Wala siyang professional and personal relation sa'yo. Hindi kanya empleyado. So wala kayong professional relation. Wala kang proof na may papakita na meron kayong professional relationship. Meron ka lang mga pictures and videos na kasama mo siya na nangangampanya kayo sa kanya. Ang dami naman nangangampanya kay Inday na hindi naman niya kilala. Katulad ng mga netizens. Kinakampanya ng mga netizens si Inday Sara. Mahal nila si Inday Sara. Kung makapagtanggol sila kay Inday Sara, akala mo kapamilya sila. Pero wag ka, kahit isang beses hindi niya pa namimit. Mahal nila si Inday Sara, they support Inday Sara, but they never claim na meron silang relasyon kay Inday Sara. Obsession ang tawag dyan. Kasi wala kayong professional relationship. Wala kayong professional relationship kasi hindi kanya empleyado and you have no proof na empleyado kanya. Wala. Ano pa? Kaya ang sama ng loob niya kasi dininay siya patay na patay daw to kay Inday Sara She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel. Any instruction of any kind. Now, sinasabi mo, inuutusan ka niya para kumuha ng pera, magdala ng pera, meron kang pruweba doon. Kasi if you have a proof, pinakita mo na yan dyan. Nagpakita ka ng picture, nagpakita ka ng cheque. Ipinakita mo na yan sana dyan. Kung alam mo na meron ka, pero wala Wala, nga. So ang tanong, may ebidensya ka dyan? Paano natin malalaman na may ebidensya siya dyan? Hindi naman siya pwedeng tanungin. Anong naging purpose? Anong naging kinabuti nitong testimonya ni Gago? Wala. A copy of complaint dated March 4, 2026 filed by Sara or BP Sara herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara. Wala siyang ipinakita kahit na text messages, email, audio recording, CCTV camera footage.
na inuutusan siya ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. Wala siyang mission order galing kay Inday Sara o kay Pangulong Duterte. Wala siyang mission order. Ni wala siyang payslip. Prueba na sinisweldohan siya ng mga Duterte. How can you prove this in court? How can you prove this in court kung wala ka nitong mga to? O, tinanong pa siya kanina, meron ka bang at least man lang logbook copy na nagpunta ka sa City Hall ng Davao para i-meet mo siya? Or appointment letter na nag-meet kayo nung araw na yun? Wala siyang ganun. Kasi kami, kapag pupunta kami ng City Hall, magla-logbook kami. Proof na nagpunta ka ron para if something happens, alam nila kung sino yung mga tao na nandiyan dyan sa lugar na yan. Wala siyang gano'n. Wala ka bang visitor slip man lang? Wala. Wala kang wala ka man lang parang pagkakataon. Akala ko ba close kayo? Kahit isang beses, picture doon sa kanyang opisina diyan sa Davao City nung mayor siya, wala ka? Wala. Paano kayo naging close? Kung wala ka man lang nun, anak ng tinapay ka naman, Madriagaw, napakatanga mo naman. Utang ina, sabi ko nga sa inyo, dito pa lang tapos na yan. Or VP Sara. Engagement activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles. Working for Congressman Roylo Goles. Meron ka bang company employment? Meron ka bang proof na you are employed by Congressman Roylo Goles? May ID ka ba? ID nga, wala ito eh. Di ba? Putangin na yan. Ayan one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Ano na ang mga sinabotahe ni Roylo Goles? At ano yung mga intel gatherings? Ano yung subject ng mga intel gatherings mo? As one of his political officers, specializing in intelligence gathering and sabotage operations, Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Around the 2015 or early 2016. Around 2015 or early. Natatandaan mo yung mga detalye? Ipinakilala ka kay Pangulong Duterte, tinanggap niya yung pagpapakilala sa'yo, in-employ ka, hindi mo alam kung kailan eksakto yon, anong araw, anong buwan. Around late 2015 or early 2016. When you say late 2015, December lang ba yan? O November, December? Or October, November, December? Kasi hindi ka sure. Sabi mo pa early 2016, like January ba yan? February? March? Kailan? Oo, kasi naaalala mo si Roylo Goles, naaalala mo ito, pero hindi mo natatandaan kung kailan. Sobrang special nun kung halimbawa ako, nag-apply ako ng trabaho. Natanggap ako sa trabaho. Ngayong araw, ang first day ko ng trabaho, every year, isi-celebrate ko yan as my anniversary dito sa trabaho ko. I worked in a corporate company. I worked in a company, private company, for 15 years. Every year, isini-celebrate ko, first year ko ngayon, second year ko ngayon, 10 years na ako ngayon. Alam ko specific kung kailan yung araw na pumasok ako, kung kailan ako nagtrabaho sa kumpanya na ito. Ipinakilala ka ni Roylo Goles kay Pangulong Duterte, hindi mo matandaan kung kailan? Tangina niyan. He mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Katulad nun, sinabi ni Goles na dati kang nasa death row, dati kang nasa detention. Pucha, ni Pangulong Duterte dyan. Hindi pwede kay Pangulong Duterte yan, lalo na ang kaso mo, kidnapping. Puta, hindi pwede kay Pangulong Duterte yan.
Sabi ninyo, sabi ng mga dilawan, sabi ng mga loyalista, mamamatay tao si Duterte. Sabi ninyo, lahat ng kriminal pinapatay niya. Kriminal to, pinakilala sa kanya. Bakit niya tinanggap? Pucha, dyan pa lang, palpak na eh. Nasa death row ka? Ibig sabihin, matindi yung kaso mo para ma-death row ka. Bakit ka na death row? Kasi kidnapper ako eh. Putang ina mo, kidnapper ka, tas i-employ kita sa dami ng tao sa Davao, hindi ka man Dabawenyo? Di ba? Ni hindi ka espesyal na tao. Wala kang skills. Ni hindi ka militar. Ni hindi ka special operations, Navy, Marines. Wala kang, ni hindi ka nag-training. Tapos, kukunin kita. At si Roy Logoles, kukuha siya ng isang tao na putang ina na death row. Anak ng tinapay. Tapos ito pa ha, sa National Security Council ka pa. Sa putang inang yan. Taga National Security Council pa yung nag-hire sa'yo. Kidnapper ka, nakasuhan ka, nasa death row ka, kasi na-guilty yan eh. Tangina, ba't kita kukunin? Ang daming tao, ang dami kong pwedeng kunin. Bakit ikaw pa? Sino ka ba? Si James Bond ka? Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council. Naging asset ka ng National Security Council tapos kidnapper ka? Kung asset ka ng National Security Council, ano bang qualifications para maging asset ka ng National Security Council? 'Di ba, at least kung intelligence officer ka, intel operative ka. Kailangan kung halimbawa intelligence officer ka for insurgency, halimbawa NPA. Dapat dati kang NPA. Tama? Kung intel officer ka ng drugs, war on drugs, dapat may mga kilala kang pusher. Dapat nasa bilog ka ng sindikato ng mga droga. Halimbawa, intel ka ng customs, dapat mga smuggler, kilala mo yan. Oo, di ba? Ganun ang intel yung nakatanim ka sa loob. Hindi nila alam na nagbibigay ka ng intelligence information sa amo mo. Putang ina, alam ang kukuha sila diyan sa kukuha sila ng National Security Council ng isang intel operative na wala man lang background sa militar. Baka putang ina ang background mo sa militar, C80 lang. O kaya baka Boy Scout ka lang. Anong meron ka? Anong talent mo? Anong special na na meron ka sa buhay? Achievement para maging intel operative ka ng National Security Council. Security Council Anong intel ang pinoprovide mo sa National Security Council? Anong departamento mo? Dapat kumpleto yan. Naku po, delikado ka rito kasi pag itinanong sa iyan, baka matawa ka. O baka matawa sila. Putsang ina niyan. Kasi sinasabi niya, siya daw ang member daw siya ng VP VP PSG. Yung Presidential Security Group ng hindi naman siya kilala nung mga close-in protocol ni Pangulong Duterte. Hindi rin siya kilala ng mga protocol officers ni Inday Sara. Paano naging VP Security Group to? Iisa lang ang taong kilala niya dun. Hindi pa siya kilala nung taong binabantayan niya. Anak ng tinapay. At saka kapag member ka ng PPSG o kaya member ka ng PSG ng Pangulo, Presidential Security Group, pucha, yun? Grabe yun. Kailangan dati kang militar, dati kang police, dati kang Marines, Navy. Ganun katindi. Kailangan, putang ina, si Zaldi ko nga kukuha ng magdi-deliver lang ng pera Diyan sa mali-maletang pera, gusto niya Marines. Nakita ninyo yung resume ni Guteza kung ano yung mga specialization niya. Combat hand-to-hand, combat close combat expert. Bomb sniffing, bomb disarming, expert in rifle and pistol. May mga ganun. Puta, ito anong specialty ng gagong to? Hindi nga pumasa sa pagkaabugas siya tong poki ng ina nito. Paano naging Intel National Security Council, Intel Service, poking ina mo ka?
Ang inan to sinungaling. during his time as National Security Advisor. 9. When PRRD was elected president, Kong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the Board of Directors or the Base Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. 10. Alam mo, matatawa talaga si Pangulong Duterte dito eh. Counterintelligence? Putang ina, bakit? Ano ka ba? May mga koneksyon ka ba sa terorismo? May alam ka ba tungkol sa Abu Sayyaf, sa Maute, sa ISIS? May alam ka ba tungkol sa New People's Army? Taratado ka? Nakipaglabang ka ba sa naging militar ka man lang ba? Ranger? Tanginan to, no? Sinungaling. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government Ayun, agency. tapos, you are not under the employ but you are claiming you are part of that group, organization, council. However, you are not under the employ. So, how can you prove na tama yung sinasabi mo? How can you prove that you were once part of the National Security Council? What exact intel are you providing the National Security Council? What are your credentials that made you qualify as an intel operative? Walang hiya. Tapos, I receive my salary from a certain canlas? You are receiving a salary from a certain canlas? Ang daming canlas. Meron si Procopio Canlas, Kurongkong Canlas, si Luslos Canlas. Ang daming canlas sa Pilipinas. Pukin ang inakas, baka ako lang. May mga 10 canlas akong kilala. A certain canlas, a PNP officer previously from Davao at the start of every month in the amount of 100,000 pesos to 100. Ano ba talaga? Magkano sweldo mo? 100,000 o 150,000? Bakit hindi? Ito yung mga sinasabi kong clarificatory questions na you're saying here that your every month salary is 100,000 pesos to 150. Ano ba talaga? 100 o 150? Kasi malaki diferensya niyan. Hindi pwedeng hindi ka sigurado. Ano yun? Ngayong buwan, 100,000. Sa susunod na buwan, 150. Sa susunod na buwan, 100. Depende sa trip nila, ganun. Di ba? Depende sa trip nila. Ganun yung yung galawan ninyo diyan. Ha? Pucha, taglit lang yung ilaw ko namamatay. Dumidilim ako. Ayan. Di ba? Yun yung sinasabi natin dito na mga irregularidad dito sa mga testimonya nito ni ni Madriaga Hindi siya specific a certain canlas. Pwede ba namang a certain canlas lang? Hindi ba pwedeng may pangalan yan, first name? O kaya kahit alias man lang? Di ba? Alam niyo yun, hindi niyo yan tinanong. Mga walang hiya kayo. Ano pa? Hindi, diyan pa lang 150 or 100? Make up your mind. Kabisado mo yung mga detalye. Sweldo mo, hindi mo alam kung ano yung eksakto. Kabisado mo, kilala mo kung sino yung mga tao na amo mo yung nagpapasweldo sa'yo, nagbibigay sa'yo ng 100 to 150,000, hindi mo alam ano yung unang pangalan niya. Ilang beses kang tumanggap ng salary. From what year to what year? Tapos na sumunod, magkano sweldo mo sa NSC, magkano sweldo mo sa ganito? And paano ka sumusweldo doon? Saan galing yung pinapansweldo sa'yo kung hindi ka listed as an employee? Saan galing yung pinapasweldo sa'yo? Yun yung mga clarificatory questions na dapat na tinanong pero hindi nila tinanong. Bakit? Pucha, alam nila, mapapahiya sila. Diyan pa lang, tapos na di ba? Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain canlas, a PNP officer, previously from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000. Alam niya kung tiga saan, previously from Davao. Alam niya kung tiga saan yung PNP officer ni hindi niya alam kung anong rango niyan. A certain canlas. Pesos to 150,000 pesos in cash.
100 to 150. 101, 102, 103 to 150. That's 50 possibilities. That's how inaccurate itong kanyang testimonya. He cannot even remember kung magkano ang sweldo niya, and yet he remembers all this detail. Sabi ko nga, if you know this like a Bible, kung totoo yung sinasabi mo, or you're preaching like a pastor and you know this like a Bible, putsang ina, kahit nakapikit ka, alam mo yan. Pero putsa nang huhula siya eh. Mga 150 to 100 to, pwede ba yun? Sumusweldo ka, siyempre magbabudget ka, may sweldo ka. Halimbawa ako, ang sweldo ko sa isang, nung nagtatrabaho ko sa kumpanya, halimbawa, sweldo ko 200,000. Ano ko na yan? Planado ko na yan. Ang sweldo ko, kinsenas katapusan. Sa kinsenas, mayroon ako matatanggap na 100 pero mababawasan yun ng tax at saka ng mga kung ano-ano. So, mayroon akong take home na mga 90,000 sa kinsenas. O nakabase doon yung lifestyle ko. O may susweldohin ako sa katapusan, nakabase doon yung lifestyle ko. Nakalista na yan. Magkano yung babayaran ko sa ganito. So matitira sa akin ganyan. Hindi ako pwedeng pinasweldo ko ng amo ko ng, sir, bakit 100,000 lang sweldo ko ngayon? Hindi, ang sweldo mo kasi 100 to 200,000. So, hindi pwede yun, sir. Putsang ina, pumirma ako ng kontrata, ito ang sweldo ko. Tapos taon-taon, may appraisal ako. Hindi pwedeng pasusweldohin mo ako kung magkano lang ang gusto mo. Sino sa inyo na nagtatrabaho ngayon ang intermittent yung sweldo? Sino sa inyo? Wala. Lahat tayo fixed ang salary. Lahat tayo alam natin kung magkano yung salary that we are expecting every bi-monthly and every month. So there's no such thing as I'm being paid by around 100,000 to 150. Tangina mo, Madriaga, ulul. Hindi mo kami maluloko, kupal ka. Then, as part of my duties, PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. Si Pangulong Duterte instructed me to monitor, operate, and sabotage. Putang ina niyan, si Trillanes nga nang sasabotahe. Wala kang nangyaring masama kay Trillanes, kahit isang sugat. Walang natamuyan nung panahon ni Pangulong Duterte kung ano-ano katarantado ang ginawa niyan. Hindi nga dinimanda ni Pangulong Duterte yan kahit isang beses eh. Tapos, i-instruct kanya na i-monitor, i-operate, i-sabotage si Trillanes. Ano ang mga operations na nagawa mo kay Trillanes? Ano yung mga pangsasabotahe mo kay Trillanes? Yun yung mga dapat niyang ipaliwanag dito. Apprehensive in ordering, however, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Trillanes because of the latter's support. Wala namang may support kay Trillanes. Sabi ko nga sa inyo, kung merong may sumusuporta kay Trillanes, di sana nanalo yan sa Caloocan. Hindi daw pinapatay ni Pangulong Duterte si Trillanes. Sabi ko sa inyo, kung si Trillanes namatay sa Tigdas nung nakaraang taon, maniwala ka, nakalagay dito si PRD nagpapatay ron. Pero buhay eh. Kaya ngayon sabi niya, hindi niya mapapatay si Trillanes kasi may support daw yan sa Armed Forces of the Philippines. Sinusuka yan ng AFP. Ano ka ba? Pinagtatawanan niya ng mga mista niya. Tsaka na yung PMA. Sinusuka yan. Walang, even the Magdalo Group, na grupo niya na putang ina, gusto siya suntukin ng mga sundalo dyan. Paano sasabihin mo na malakas ang suporta ni Trillanes sa hindi nga nakakapasok sa Camp Aguinaldo yan? Utang ina niyan, ganyang kabwisit yung mga sundalo sa kanya. Eto na naman, sometime in 2018, putang ina niyan. Kailan sa January, February, March, April, 365 days possibility? Maniniwala tayo sa ganitong klaseng testimonya? Walang specific na time, walang specific na date. Natatandaan niya kung ano yung ginawa niya, pero hindi niya natatandaan niya kung kailan niya ginawa. Poking ina niyan. Tarantado ka. Gago. Putang ina mo. Hindi mo kami maloloko. Alam niya kung saan
Taal Street, Bangkal, Davao City. Alam niya kung saan yung address, di niya alam kung kailan. Sometime in 2018. Sometime in 2018, tatanggapin niyo yan? Hindi man lang kayo nagtanong ng clarificatory question. When is this sometime in 2018? When is this exactly? Is it January 2? Kasi kung January, there's 30 possibilities, 31 possibilities. Pucha, 365 possibilities. So sa 365 na araw, kailan nangyari yan? Puke ng ina ka, alam mo kung saan yung address, alam mo kung ano pinag-usapan, hindi mo alam kung kailan? Gago ka ba? Paano ka naging testigo? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili